Magandang hapon po sa inyo lahat. Pastor, ano ba 'to? Anibersaryo, parang nakukulangan ako sa kagandahan ng hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yan, very good. Children of God. Oh. Ang nararapat po bago ako lumagay doon sa pangunguna, na magkaroon tayo ng pagdidili-dili sa salita ng Panginoon, nais ko po munang pagbigyan ng aking sarili na magpahayag ng pagbati. Ito po. Narito, kinakatawan ko po ang Southwest Metro Manila District sa pagbati sa pagdating ninyo sa ika-39 na kaarawan. Ang masasabi ko po dyan, ang 39 years, mga kapatid, ay maraming taon na rin. Mahabang panahon na rin ang naging paglalakbay ng ating church. Ako'y nakatitiyak, ang nakapaloob po dyan, pakinggan nyo pong mabuti, ang nakapaloob dyan sa 39 years, yung andyan ang mga pagtatagumpay, ang kagalakan na naranasan ng ating church. Pero hindi rin po maikukubli, hindi rin maitatatwa na kung merong mga tagumpay at masasayang karanasan, andyan din ang mga kabiguan o ang mga suliranin, ang mga negatibong karanasan. Pero ba't ko binabanggit yan? Samantalang tayo ngayon ay nagdiriwang sa ika-39 na taong kaarawan. Binabanggit ko po yan sapagkat diyan natin makita, maunawaan ang church na meron ding mga hamon, meron ding mga pinagdaraanan, meron ding mga suliranin sapagkat ang church po, katulad marahil ng inyo nang narinig, ay parang ospital. Na ang pumapasok sa ospital, meron pong mga karamdaman. May mga suliranin. Ganyan din po sa church. Lahat ay welcome sa church. Walang itinatangi. Kahit sino ka pa. Sapagkat ang church po na ito ay para sa lahat, para sa buong barangay ng Bolo. Hindi lang po para sa member ng church o members ng church dito sa KQMC. At ayoko po lumayo sa idinidiin ko na magandang makita nyo rin sa pagdiriwang ng kaarawan ngayon ng church. Ulitin ko po uli, ang church ay parang ospital. Ibig sabihin lang, tinatanggap ang lahat, tinatanggap ang mga mahihina, tinatanggap ang mga nagkakamali, tinatanggap ang mga may kapintasan, ano pa, lahat. At kung sino, kahit ang nasa pagkakasala, kahit ang nasa pagkakasala at nabubuhay sa pagkakasala, the more na ang church natin ay bukas para sa kanila. Hindi namimili. Sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Yung makatagpo ng mga tao ang kabutihan ng Diyos saan man nakatayo at naroroon ang church katulad ng Faith United Methodist Church. Amen? Salamat po, Pastor. Yun mensahe na. Diyan na po ako pwedeng magtapos. Bahagi pa lang po yun ng pagbati ko. Mukhang naka 5 minuto na ako ron.
Pastor, may pagkain ba tayo? Okay, niluluto raw. So, hindi tayo magugutom kahit gabihin tayo rito. Ah, naniniwala naman sila. Pero the more na tayo nagkakaintindihan sa ating pagsasaya at pagdiriwang, sapagkat ito ang totoo na tayo magkakasama sa church, tinitingnan natin at nilalagay natin ang ating sarili sa pagdiriwang. Dagdag ko po, pwede bang magdagdag ako, konting tawad lang? Sana wag ko maging pagkakasala sa inyo to. Kala ko kanina si pastor nung tumayo, nagbibiro lang nakakanta. Ang lakas ng loob eh. At isinama pa yung dalawa na hindi iba sa kanya. Alam po ninyo, habang tinitingnan ko sila, nariwa sa isipan ko yung 3 itlog. Oh. At ngayon naman, merong sumisikat na 3 timba. Well, bahagi po yan ng ating pag-uusap, pero tama. Alam po ninyo, sa pag-awit, basta na sa Panginoon, hindi katanggap-tanggap, hindi natin dapat binabaliwala, hindi tinitingnan ang mga kahinaan. Maganda yung awit, Pastor. Salamat po. Kung nakahanda lang ang ating technical team, o technical man, kung papayagan nyo akong kumanta, kakanta rin ako. Pero, ang condition po niyan, may professional fee kasi po ako pag kumakanta. Kasi, alam na ba nila dito, Pastor, yon? Yung madalas ko sinasabi na nadidinig nyo? Kasi po, magtatapat ako sa inyo, at ito'y atin-atin lang. Kaya ako'y nagbibigay ng kondisyon na kung ako man ikakanta, dapat may konting, alam nyo na, may konting professional fee sapagkat ako po'y kumakanta sa PICC. Pagkatapos, pakakantahin nyo ako rito. At tapos, baka wala pang professional fee. No, sir. No, 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 no. Yan po ang totoo. Kasi po ako dating nasa showbiz, katulad ng sabi ni Pastor. Gabi konsumisyon. Pero ako po talagang kumakanta sa PICC, kaya lang, sa labas, hindi sa loob. Tama na po, baka kung saan mapunta ang ating pag-uusap. Kitang-kita ko po na ang ating church ay totoong nagdiriwang ng kaarawan sa inyong paghahanda. Makita po natin ang ating altar, ang awit ng mga bata, o ang performance ng mga bata, ang awit ng choir, at ang paligid hanggang sa likod, makikita po natin, purihin ng Diyos sapagkat sadya ang pagdiriwang na ito ng dahilan, walang iba kundi ang Diyos. Pwede po palakpakan natin ang Diyos? Sandali tayong manalangin. O Diyos, kami po'y nagdiriwang, nagsasaya, sapagkat ang naranasan namin sa buhay ng iglesyang ito ay ang makatagpo ka namin. Yung kami ay makaranas ng inyong pagtawag at sa aming pagtugon, diyan kami naligtas. Kaya sa sadyang pagpapasalamat na ito, sumama ka po sa amin. Nawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mahipo kami nito.
Yan pong aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong basahin sa inyo, pakinggan niyo pong mabuti at maikli lang naman ito. Ang pundasyon o ground ng atin pong reflection, obviously, ay naroon sa banal na kasulatan. Sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ito po ang aking pinili na maangkop o maiugnay sa atin pong team, Moving Forward in Faith. Ito ay nasa Luke chapter 17, verse 3 hanggang verse 6. Pwede po bang tumayo kayong lahat sandali? O yung mga bata, konting tahimik ha? Pakinggan yung mabuti ang sinasaad ng pangyayari. Luke chapter 17, verse 3 hanggang verse 6. Ang wika ng Panginoon, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo, at sabihin niyang, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Nadinig ito ng mga alagad. At sinabi nila sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon si Jesus, ang ating Panginoon. Ang wika, kung ang inyong pananampalataya ay sanlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng bahaging ito ng Ebanghelyo. Amen. Mga kapatid, nais ko pong anyayahan kayo na ang totoong makita natin ngayong pagdiriwang na ito, ang makita natin ay ang inyo pong tema na moving forward in faith o ang pagsulong ng buhay natin na lumalago sa pananampalataya. Yan po ang tingin ko na nasa likuran ng inyo pong team. Yan ang espiritu na moving forward in faith, sumulong, lumago ang buhay natin sa pananampalataya sa Diyos. At yan ay nais kong makita natin sa binasa ko sa inyo. Pansinin ninyo, ang sabi ito, may pangyayari na nagturo ang Panginoon na nakaugnay sa pagkakasala ng tao. Yan po ay nasa unang bahagi, hindi ko na lang binasa. Pero napakalinaw naman na agad nating makita na sa pagkakasala ng tao, lalo na ng kasama sa church, lalo na sa kasama sa loob ng sambahayan o sa sino man, ang wika ng Panginoon, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo,
Pagsabihan mo. Pansinin niyo yan. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. At kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihing siya'y nagsisisi, patawarin mo. Dapat mong patawarin ang turo ng Panginoon. Kapatid, ano ang dapat nating makita diyan? Makita natin ang tugon ng mga alagad sa katuroang ito. Kaya ang sabi, pag nagkasala, ang kapatid, at nagsisisi, patawarin. At kung 7 beses magkasala sa maghapon, at ganun din, 7 beses lumapit at nagsisisi, ang sabi, hindi lang patawarin, kung hindi, dapat patawarin. Yan ang turo ng Panginoon. Nung marinig ito ng mga alagad, ang sabi nila, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Nagpatuloy ang Panginoon. Siya'y sumagot din, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi nyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, ito ay susunod sa inyo. Sir, mga kapatid, makikita natin sa Panginoon na andoon ang usapin ng pananampalataya. Diyan natin makikita ang moving forward in faith. Dito natin makikita na ang pananampalataya ay dapat sumulong, dapat lumago. I-expose natin. Pansinin nyo, i-expose natin. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, wika ng Panginoon, pagsabihan mo. Mga kapatid, pagsabihan mo. Yung salitang pagsabihan mo, ibig sabihin yan, lapitan. Yung nagkasala sa atin. At sapagkat siya ang pagsasabihan at gagawin natin yan, nalalapit sa Kanya, mga kapatid, napakaliwanag. Ang pagkakasala ng ating kapwa sa atin dapat hindi natin pinagsasasabi sa iba. At yan, ang hindi nakikita, hindi nauunawaan ng marami. Na ngayon sa atin, maunawaan natin yan. Pagsabihan mo. Mga kapatid, napakalinaw. Pagsabihan sapagkat yun ang Christian way. Yun ang tamang tugon sa kapatid nating nagkakasala sa atin. Yun tayo ang lalapit. Sapagkat ang nagkasala, talagang siya ang dapat lapitan.
Sapagkat ang nagkasala ay palayo, maiwas, nagtatago, natatakot. At yan ang nangyari kay Eva at Adan. Nung sila'y magkasala sa Diyos, sila'y palayo, natakot. Kaya dapat ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, yan po ang ating makita, baligtad. Sa Kristyanismo, ang napagkasalahan, ang lalapit sa nagkasala sa Kanya. Pansinin niyo po yan. Ang dahilan, lalo na't kung siya'y nagsisisi, ang sabi dito, pag siya'y nagsisisi, patawarin mo. Mga kapatid, kapag ka po sa iba natin, sinabi ang kanyang pagkakasala, kapag kaya po ichinismis natin, pinagkalat natin, mga kapatid, napakahirap sa isang tao ang umamin ng pagkakasala. Lalong hindi magsisisi. Sapagkat idinitiin natin, ipinahihiya natin. At yan na huwag natin gagawin. Kapag may taong nagkasala sa atin, sarilinin natin, puntahan natin, kausapin natin, upang sa ganung paraan, madaman niya na talagang ang pagsisisi ay kinakailangan at sa paglapit sa kanya, doon siya magpapakumbaba at magsisisi ng pagkakasala. Napakahirap sa isang tao na nagkasala ang lumapit sa napagkasalahan kapag ka po maramdaman niya na siya'y idinidiin. Na siya'y ipinapahiya. Na pinagkakalat ang kanyang pagkakasala. Pero dito, again, lumapit sa nagkasala. At kapag ka humingi ng tawad, patawarin. Lilipat po ako sa mas malalim. Tinugtungan ng Panginoon. Kung magkasala ang kapatid mo ng 7 beses maghapon, patawarin mo. Lalo kung lumalapit din na nagsisisi sa pagkakasala niya. 7 beses. At tawarin ang sabi dito, dapat mong patawarin. Ibig sabihin, mandatory. Dapat. Mga kapatid, tama ba yan? Kung susuriin natin, tama ba na si pastor, ano pangalan nito? Nakapula. Oh, tinatanong ko lang yung pangalan niya, pero alam ko rin siya, kilala ko rin siya. Siya po yung pastor na kilala ko na talagang small, but terrible. Kung magkasala si Pastor Dario, si Pastor Mangawang, ng 7 beses, tama bang patawarin siya? Imagine, 7 beses nagkasala? Baka yung 1 beses lang, mahirap na eh. O baka kaya naman natin pagka 1 beses lang sa maghapon. Pagka pangalawa siguro, baka pwede pa rin. Pero baka pagdating sa 3 pagkakasala, pagkatapos lalapit sa atin na nagsisisi, baka sabihin natin, no. Kahit lumuhod ka, hindi kita patatawarin. Dagdag pa natin yung pang-4, pang-5, pang-6, pang-7, napakahirap na. Kaya sagot ng mga alagad, mga kapatid, sa turo ng Panginoon, yan pong itinuturo nyo sa amin. Na magpapatawad kami ng 7 beses sa tao, na 7 beses nagkasala sa amin maghapon. Eh kung araw-araw yan, 7 beses araw-araw, abay lalong wala na. Kaya, nung madinig, nung mga alagad, ang turo ng Panginoong ito, ang sabi ng mga alagad, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya.
Sino niya? Panginoon, please, increase our faith. Nang ibig sabihin, totoo, honest sila, na hindi nila kayang gawin. Yung po kasing, 7 beses, perfect number yan eh. Ibig sabihin, ang pagpapatawad, walang limit. Dapat ang pagpapatawad ay laging available sa napagkasalahan. That is the spirit of Christianity. Dapat hindi natin ikinukubli. Ang pagpapatawad sa turo ng Panginoon ay hindi itinatago. Ito'y laging dapat available. Kaya lang mga kapatid, hindi ako lumalayo. Ang pagpapatawad ay ginagawa at ipinahahayag sa espiritu ng pananampalataya. Sapagkat in the absence of faith, you can never experience forgiveness. Talagang mahirap ang magpatawad. Magagawa lang natin na magpatawad sa espiritu at damdamin ng pananampalataya. Kaya honest ang mga alagad. Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Sapagkat hindi namin kayang gawin ang magpatawad sa ganyang katuruan. Kaya, ito, ang unang idinidiin ko sa kabuuan na ine-expose ko sa inyo ngayon, una, sa usapin ng moving forward in faith, yung tayo sumulong, lumago sa pananampalataya, ang una na dapat makita natin, bago tayo lumayo at lumago sa pananampalataya, pagkakataong ito makita natin ay ang pasimula ng pananampalataya. Ang pasimula ng pananampalataya, makita natin ito ay nanggagaling o kaloob ng Panginoon. That is the beginning of faith. Meaning, it really comes from God. Mga kapatid, kung ito'y totoong nanggagaling sa Panginoon, makita natin na ito'y gift. At yan ay nasa ating text. Ang sabi ng mga alagad Panginoon, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Ibig sabihin, hinihingi nila sa Panginoon, increase our faith. The message is clear, mga kapatid, ang pananampalataya ay nasa Panginoon. Ito'y ibinibigay. Ito'y gift. Hindi natin property ang pananampalataya. Kahit ang pananampalataya ay kaloob ng banal na espiritu. At ibinibigay ng Panginoon ang pananampalataya sa atin. Sa katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10, verse 7. Nagsisimula ang pananampalataya sa pakikinig ng salita, ng mabuting balita ng Panginoon. At meron makapakikinig kung may nangangaral. Kaya mga kapatid, yan ang gusto kong makita ninyo, makita natin. Sa moving forward in faith, bago tayo umunlad, sumulong, lumago sa pananampalataya, naroon ang pasimula, ang pananampalataya ay biyaya. Kaloob ng Diyos. Walang bayad. Hinihingi lang. At yan ang sabi ng mga alagad, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Hindi namin kayang magpatawad. Biyaya. Ang pananampalataya. Galing sa Panginoon. But the condition, bago po ako lumagay sa pangalawa, ang condition ay dapat na ipapangaral ang mabuting balita. Dapat na ipapangaral ang salita ng Diyos sapagkat doon nagsisimula
na ibinibigay ng Panginoon sa tao ang pananampalataya. Yan po ang totoo niyan eh. Paano natin matatanggap ang Panginoon at ang kanyang salita na nandoon ang gift of faith? Kung wala tayong naririnig na mabubuting bagay, kung wala tayong naririnig na kabutihan at biyaya ng Panginoon. Kaya, kapag puro bad news at fake news ang ating maririnig, yan po ang sisira, magde-deform ng ating isipan, yan ang magde-deform ng ating kalooban, at lalo tayong mahihirapan na puntahan at kilalanin ang Diyos sapagkat puro mga pangit na bagay ang ating maririnig. Pero sa sandali, sa loob ng church at sa labas ng church na ipinangangaral ang Panginoon at ang kanyang salita na ito'y para sa kabutihan ng tao, andyan ang biyaya, dyan darating at madadama ng tao na siya'y dapat kumilala at sumampalataya sa Panginoon sapagkat ang binibigay ng Panginoon sa pangangaral, walang iba kung hindi ang kanyang sarili at salita na bumabago sa buhay ng tao. Amen? Yun ang nagiging process nang hindi natin namamalayan. Ibinibigay ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin. Ibinibigay ng Panginoon ang kaliwanagan at ng buhay natin sa pamamagitan ng kanyang katuruan. Kaya lang dapat may nangangaral, may nagtuturo nito sa loob at labas ng iglesia o kung saan man ito hinihingi. Mga kapatid, yan nagsisimula ang moving forward in faith. Makita natin ang pinanggagalingan nito. Kaya huwag nating pipilitin manampalataya ang tao. Na kapag nakita natin hindi kumikilala at sumasampalataya sa Panginoon, nagagalit tayo. Hindi po pwede yun. Sapagkat ang sabi dito, Panginoon, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Sa Panginoon ang gagaling yan, biyaya. Pero iwanan ko na yung una na yan. Dapat lang na ipapangaral ang mabuting balita, na ipapangaral ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Sapagkat doon, ibinibigay ng Panginoon ang pananampalataya ay isang kaloob. Lord, please, ang sabi ng mga alagad, increase our faith. Ikalawa, bago yung huli, sa moving forward in faith, sa pagsulong natin sa pananampalataya, pag-unlad natin sa pananampalataya, nakita na natin ang pinagmumulan ng pinanggagalingan nito, walang iba kundi ang Panginoon. Ang ikalawa, sa moving forward in faith, ang pananampalataya, matapos natin makita ang pinanggalingan, makita natin ito na ganun din nagsisimula sa maliit na pananampalataya. Sa maliit. Hindi agad malaki. At yan ang inaamin ng mga alagad. Yung salitang dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya, ang ibig sabihin, Panginoon, maliit po ang aming pananampalataya, kaya hindi kami makapagpatawad. Yan ang totoo. Hindi natin pwedeng dayain ang sarili natin. Every time, mga kapatid, we deny our expression of forgiveness to somebody who sinned against us. Mga kapatid, ipinakikita yan na maliit pa ang ating pananampalataya. Kapag hindi natin mapatawad ang nagkamali sa atin, na kumuha lang ng piso, hindi natin mapatawad, ang pananampalataya natin, maliit. Pero, wala pong masama ron. Sa usapin ng pananampalataya, sapagkat nagsisimula din ang pananampalataya sa maliit bago tayo makamove forward faith. At yan ang itinuro ng Panginoon. Nung madinig ng Panginoon na nagpakumbaba ang mga alagad, na dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya, nagbigay siya ng talinghaga tungkol sa simula ng pananampalataya ay talagang maliit. Ang sabi ng Panginoon, pansinin niyo,
Kung ang inyong pananampalataya ay kasilaki ng butil ng mustasa, masasabi nyo sa puno na sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat. At tatalima ito sa inyo. Mga kapatid, kinonfirm, tinanggap ng Panginoon, sige, maliit ang inyong pananampalataya, pero ipapaliwanag ko sa inyo yan. Yan ang pasimula. Hindi overnight, malaki ang ating pananampalataya. Hindi yung 1 linggo, hindi yung 1 buwan, hindi yung 2 buwan, o 3 buwan, o kahit 1 taon, sasabihin natin na ang pananampalataya natin ay napakalawak at napakalaki o napakalago. Hindi mangyayari yan. Magsisimula mo na sa maliit. Sapagkat, unawain natin, ang pananampalataya ay dapat sumulong lumalago, may proseso. Alam po ninyo, yun ang sinasabi ng Panginoon, totoo, na maliit sa una ang pananampalataya. At inihalin tulad sa butil ng mustasa. Don't you worry, mga kapatid, sandali na lang po ito. Pero ayoko ma-miss nyo ito. Ito'y produkto ng aking pagbubulay-bulay. Isipin nyo ang sabi ng Panginoon, yes, maliit ang inyong pananampalataya. Sasabihin ko sa inyo, tama lang. Walang problema sa akin kung hindi nyo kaya magpatawad sa nagkasala sa inyo sapagkat inaamin nyo na maliit ang inyong pananampalataya. Pero eto ako, yes, kung ang pananampalataya nyo ay maging kasanlaki ng butil ng mustasa. Sabi nyo sa puno sa kumorong ito, lumipat ka at matanim sa dagat, tatalima ito. Inahin tulad ng Panginoon na ang pasimula ng pananampalataya, matapos nating makita ang pinanggagalingan nito, ang pananampalataya para maunawaan natin ang laki na maliit, ito'y kasing laki ng butil ng mustasa. Have you seen a mustard seed? Nakakita na po ba kayo ng puno ng mustasa, butil ng mustasa? Ako po, nung araw, meron kaming vocational nun gardening. Nagtatanim kami ng pechay at mustasa. Napakaliit po ng butil ng mustasa. Mas maliit pa yan sa kuto ni ate. Nakakita naman kayo siguro ng kuto. Commercial tayo dito Kung nakakita kayo ng kuto, yung pumbutil ng mustasa, kapag ka ang kuto nyo ay malusog, kapag ka ang kuto nyo sa buhok ay malusog, mas maliit pa ang butil ng mustasa dyan. At yan ang turo ng Panginoon. Kung paano ilalarawan na ang pasimula ng pananampalataya ay maliit, makita natin na ang laki nito o ang sukat nito ay katulad ng butil ng mustasa. At sapagkat maliit, mga kapatid, kapag inilagay natin sa mesa yan, sapagkat butil, pag nilagay natin sa mesa yan, lili pa rin niya ng hangin. Ibig sabihin, sapagkat maliit, at pinauunawa ng Panginoon ay napasimula, maliit, ibig sabihin, mahina. Butil. Ilalagay natin sa mesa pagkatapos siya nasasabihin na ang pananampalatayang maliit, mga kapatid, that is powerless. Walang magagawa ang maliit na pananampalataya. Pero yan ang dapat na maging pasimula. At tulad ng butil ng mustasa. Kaya maunawaan natin, huwag nating hatulan ng mga alagad na hindi sila makapagpatawad. Yan ang totoo. So, ang maliit na pananampalataya, ang lesson sa atin, sa ating moving forward in faith, mahina. Walang maipagmamalaki. Walang masyadong kakayahan. Tanggapin natin yan. Yan ang proseso, yan ang totoo sa ating pananampalataya. At maski kami mga pastor, nasa proseso pa rin. At nilipat tayo sa ikatlo, dito ako magtatapos. Sa moving forward in faith.
hindi doon nagtatapos. Una, nakita natin ang pananampalataya ay galing bigay ng Panginoon sa atin. Tama na ito nagsisimula sa maliit, inilarawan sa katulad ng butil ng mustasa at sapagkat maliit, walang magagawa. Mahina. Pero yung sabihin sa ikatlo, ito po ang magtatapos. Ito na ba yung pagkain? Sorry. Ito na ba? Okay. Mga kapatid, ito po ang magtatapos. Pansinin niyong mabuti. Tama. Kung ito'y maging kasanlaki ng butil ng mustasa. Yan ang liit ng pananampalataya. Sabihin mo, sa puno ng sikomorong ito, na nakatanim sa isang lugar, at pagkatapos, malipat siya sa dagat, mabubunot, ito'y tatalima sa inyo. Wow! Maliit, mahina, walang magagawa pagkatapos. Sabihin mo sa puno ng sikomorong ito na mabunot ka, pagkatapos malipat at matanim sa dagat. Yun ang turo ng Panginoon. Ano ibig sabihin yan? This is my last exposition. Ano ibig sabihin niya? Sa moving forward in faith. Mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, hindi dapat manatiling maliit. Wala pa ako sinasabi, umaamin na kayo. Very good. Kasi po sa talinghaga, mga kapatid, yung sabihin ng pananampalatayang maliit ay katulad ng butil ng mustasa para mapalipat niya ang puno ng sikomoro sa dagat at upang matanim, ang ipinakikita rito, ang lihim nito na ipinakikita ko sa inyo ngayon, dapat ang butil ng mustasa ay matanim. Upang huwag manatiling butil. Upang huwag manatiling maliit. Dapat ang butil ng mustasa ay maging puno. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon na mabubunot ang puno ng sikomoro pagka nagbigay tayo ng command na matanim ka, malipat ka sa dagat sapagkat ang butil ay itinanim. At matapos itanim, inaalagaan, dinidiligan. Yan po ang pananampalatayang maliit. Dapat kung butil naman ito, makita na ito'y matanim upang mabuhay. At pag nabuhay ang alagaan, lalaki yan, lalaki. Ang sabi sa banal na kasulatan, sa maraming katuroan, ang puno ng mustasa, ang pinakamalaking puno sa lahat ng gulay. Na kahit ang mga ibon nakapagpupugat. That is moving forward in faith. Hindi dapat laging nananatiling maliit. Ang butil, dapat matanim. Pag natanim, inaalagaan, dinidiligan, nilalagyan ng pataba. Kaya dapat tama yun na tayo nagsa-Sunday school, nagpa-Bible study, sumasamba, nagpe-fellowship, sapagkat yan ang paraan ng pag-aalaga ng ating pananampalataya. Amen? Kaya, sa isang salita, mga kapatid, pampalakpakan nyo ang Diyos sa bagay na ito. Sinabi na yung butil, na laki ng mustasa, nung maitanim, na hindi naman sinasabi, pero yan italinghaga, pinakikita ko sa inyo, lumago na. Naging puno na. Ang pananampalatayang malago, yes. Huwag manatiling butil. Nakapagpapalipat na ng bundo, o nakakapagpalipat na ng puno na matanim sa dagat, ang ibig sabihin, ang ebidensya na lumalago at malago ang pananampalataya, ang ginagawa nito ay ang mga bagay na mahihirap.
Yan ang malagong pananampalataya. Ang ginagawa, yung mga bagay na mahihirap. Hindi yung madadali. At pag talagang ang butil ng mustasa at yan ang kalitan ng pananampalataya, kapag ito natanim sa lupa, inalagaan, ito magiging malaking puno at ang ibig sabihin niyan, kahit pagkasala ng 7 beses ang kapatid natin sa maghapon, magiging kaya na nating patawarin. Yun ang malagong pananampalataya. Kaya mga kapatid, evangelistic approach po ang approach ko sa inyo. At makita yan, mga kapatid, pastor, yung moving forward in faith, nagsimula sa Panginoon, naging maliit, ngayong malaki na. Dapat ang maranasan ng church, ang malagong pananampalataya, ay makita sa laging pagpapatawad sa nagkamali at nagkasala sa atin. Yun ang sukatan. Yun ang dapat marating ng ating pananampalataya. Yung magkaroon ito ng kakayahan na magpatawad anuman ang kanyang pagkakasala. Kahit ninakaw ang ating cellphone, kahit chinismis tayo, kahit ninakawan tayo, dapat mas maging malaki ang ating pananampalataya kaysa sa laki ng kanilang pagkakasala. Pero yan, depende yan sa kung paano natin inaalagaan ang pananampalataya natin. Ang mahalaga, huwag manatiling butil. Sa ganyan diwa, mga kapatid, tama lang na itong makita natin sapagkat maraming hamon sa church. Ang makikita natin sa church habang lumalago, sapagkat lumalago, makakakita rin tayo ng mga kahinaan. Makakakita tayo ng mga pagkakamali. At ang worst, makakakita tayo ng mga pagkakasala. Pero mananatili ang church na buo, masaya. Dahil naroon ang pagpapatawad na ginagawa at nagkakaroon ng kakayahan dahil sa malagong pananampalataya. Humayo tayo na naunawaan natin sa aking presentation, moving forward in faith. May pinanggalingan ang Diyos. Nagsimula sa maliit, nag-journey, nag-travel, sumulong. Butil na nakitang maliit, pero ang butil ng mustasa naging puno. Lumago. And that is faith. Mas malaki kaysa sa sagabal sa buhay na humahadlang. Andyan ang paglago, pag-unlad ng church. Makita, specifically sa pagpapatawad. Amen. Amen.